Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. It's not about kung kaya mo magbike ng dire-diretso. Yung fact na ginagawa ng grupong to yung pagbabike na to para sa kalikasan, yun pa lang kabilib-bilib na eh. At hindi pa man nagiinit ang aking mga paa sa pagbibisikleta, Isang tahanan ng mga hayop ang makikita sa gitna ng syudad. Hindi ito ospital pero dahil sa ganitong kalagayan kung kaya sila nandito. Medyo malabo na yung mata niya dito. Kailangan makikita natin ng maayos at mabigyan ng gamot. We can still save the eyes. May putol na paa, bulag na mata, hinang-hina dahil sa sakit. Hindi ito ospital pero dahil sa ganitong kalagayan kung kaya sila nandito upang bigyang lunas ang kanilang mga sakit at maibalik pa sa kanilang natural na tahanan. Dahil sa kagubatan sana sila makikita kung hindi lang sila napadpad sa lugar ng mga tao. Gaya na lang ng mga hayop na kailangan naming i-rescue. Nito lang Sabado, isang sitwasyon ang itinawag sa amin. Their attempt na itago yung sawa na hindi sinusugatan yung sarili nila, nilagay nila dito sa lalagyan na to. Nadatnan namin sa loob ng isang jar ang isang 8 talampakan na reticulated python o sawa. Ito yung dati niyang cage kung saan siya nilagay may 2 months ago. Ang problema kasi dito sa lugar, it's a continuous attraction para sa mga sawa, bayawak, kasi dito mayroong mga sisiw, mayroong mga itlog na naamoy, kaya yung mga ganito kayang-kaya nilang kainin yan. Pero minsan, iba ang kinahihinatnan ng paghahanap nila ng pagkain. Kaya nakita ng sawa, ay papatay. Tapos lulutuin na nila, babalatan. Madami kayo nakukuha. Dami yun, luto. Pero hindi siya dapat nasa loob ng ganitong lalagyan. At kailan lang ay naisip raw nilang katayin na lang ito dahil sa kanyang kawawang kalagayan. Sila. Ano naman kamat lagyan? Ayun na lang po tayo. Tila hindi na niya kami nakikita. Okay? Hugasan mo doon, lagyan mo doon sa tubig. Hugas lang. Baba lang. Hugasan. Sige, medyo malabo na yung mata niya dito. Yung opacity kasi ng cornea, kung hindi man siya totally damaged, indicates inflammation. Kailangan kita natin ng maayos at mabigyan ng gamot. We can still save the eyes. Kailangan itong masuri kaagad. Pinasok na. Dito sa PAWB o Protected Areas and Wildlife Bureau, dinadala ang mga rescued, confiscated, at mga tinurn over na wildlife. Hindi bababa sa 10 hayop ang dinadala dito kada linggo.
Ang Wildlife Rescue Center kasi is just a temporary shelter for wildlife donation, confiscation, or those just being turned over to us. Kasi if it were a real healthy snake, I won't be able to give this antibiotic this way. was telling them kanina. At isa pang ikinagulat namin, It doesn't have any... Oh, see? Siguro sumabit na sa... Oh, it's hindi na rin siya kakain. I don't even need this. Dito, meron na siya, actually nag-start na siya ng mouth rot. Kaya lang yung mouth rot niya, hindi dito sa harap. So, yung mouth rot niya was not caused by its constant banging. sa kagustuhang makawala sa kanyang unang kulungan, paulit-ulit niyang binabangga ang mukha niya rito na siyang naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Medyo nabubulok na yung bibig niya. Titingnan natin kung magre-respond siya doon sa antibiotic na ibinigay natin. Tapos, both eyes kasi bulag na. Basta kumbaga tingnan natin muna kung mag-rehabilitate siya. Para sa Paubi, pansamantalang tahanan lang dapat nila ito. Pero marami sa kanila hindi na naibabalik sa wild. At mukhang may sasama sa listahan ang ahas na ito. Hindi natin talaga sinasuggest or nire-recommend na outright release kagad, bas lalo-lalo na kapag mahina yung hayop. Kasi pag hindi na-inspect or hindi na-check up, baka mamaya pag nirelease natin, meron siyang ikinakalat na palang sakit. Sana ang susunod naming ire-rescue, iba ang kaso. O i-attempt na i-secure sila, pwede sila masaktan or pwede tayo masaktan.